Magtanong nga tayo, ano ba talaga yung schedule? Ngayong June 30. Ayan. Ngayon ba mismo ang last day o ngayon ang first day ng mga bagong manunungkulan? Si Congressman Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government at isa sa mga prosecutors kung merong mangyayaring impeachment trial. Kong Joel, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay Ka Jerry, magandang umaga at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Opo. Ano ho ba ang last day ngayon o ngayon po ang first day ng panunungkulan ng mga bagong halal? Last day po ngayon ngayon din mag-a-assume yung mga bagong halal. Ngayong alas 12 ng tanghali, mag-a-assume na yung mga bagong halal. Opo. Kayo po ba nakapag-oath taking na? Naka-out na po tayo. Naka-oath na para sa pang ilang term na po ito ninyo, Kong Joel? Pangalawang term ko po. Uy, second term pa lang. Bilang kinatawan ng 3rd distrito ng lungsod ng Maynila. Nung kayo pala maging chairman ng Good Government, first term congressman? Opo, tama po kayo. Oba. Dati-rati kasi mga nagiging chairman ay mga second or third term na. Kayo pala first term pala ay naging chairman na kagad ng Committee on Good Government. Aba, iba yan. Iba yan, Kong Joel, ano? Hindi ko rin po alam kung paano ako naging chairman. Okay. Total, itong pagiging chairman ninyong yan ng Good Government, yun muna ang pag-usapan natin. Yung committee po ba ninyo ang nagsumite ng report ng findings sa ombudsman? Tama po kayo. Ito po ay dahil magtatapos na po yung aming session nung June 11. Kaya nung June 10 po, tayo po ay nagsumite ng committee report. Supposedly, June 11 po natin isusumite yun. Nga lang po, naka-schedule po dapat kami supposedly nung June 11 para humarap sa Senado. Kaya ito po yung minug po natin ng June 10. Kaso na-postpone naman po yung pagharap po namin sa prosecutors doon po sa Senado. Opo. Ano po ang kaibahan nung isinabmit ninyo na findings sa ombudsman, findings ng inyong komite sa impeachment o doon sa articles of impeachment na isinumite naman sa Senado? Dito po sa aming sinumite na committee report, hindi lamang po ito mga dalawang aspeto po ang laman po nito. Unang-una po, yung mga polisiya po ng mga nais po namin na ipatupad o baguhin. Halimbawa po dito yung pagbabago mga batas na amin pong pinropose naging outcome po nitong committee report. Ang isa pa po yung kasi ito pong committee hearing namin ay patungkol lamang po ito sa confidential fund. Apo. At saka sa doon po, yung lumabas na nga po yung sa bribery issue nung kila Yusek Mercado. Samantalang ito pong impeachment complaint, marami pong laman ito. Nandito po yung issue tungkol sa SALN, yung Article 4. Yung Article 1, yung issue po doon sa threat sa buhay po ng ating Pangulo, vice ng ating First Lady at saka ng Speaker. Opo. Tapos, yun po yung patungkol po sa confidential fund. Yung Article 3, ito po yung sa bribery issue. At yung Article 5, yung sa EJK. So basically, yan po yung sa impeachment. Mas marami po yung laman doon sa impeachment. Dito po sa ombudsman, so ang sinumiti po ninyo sa ombudsman ay yung may kinalaman lang sa anomalya sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Tama po kayo dyan. Opo. So ano pong layunin ng Kongreso, ng komite sa pagsasubmit ninyo ng committee report na ito? Yun ho ba'y, kasi may impeachment na, bakit kailangan pang magsumite ng ganyang finding sa ombudsman? Kami furnish lang po yung sa Office of the Ombudsman. Hindi naman po, kasi lahat naman po ng ahensya, ano naman po yun
Kong Joel. Uy, naputol. Greg, Mother, naputol. Babalikan natin ang linya kay Congressman Joel Chua. Kaya nagkaroon po ng kalituhan doon eh. At na-question pa nga, may mga tumaas nga ang kilay ng umaksyon ng ombudsman. Napagdudahan patuloy ang ombudsman na kanilang inaksyonan ito hong reklamo laban kay VP Sara para iabsuelto. Nabigyan ng ganong anggulo si Ombudsman Samuel Martires dahil si Ombudsman ay appointee na nalagay siya dyan sa posisyon dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaangguluhan ngayon na kaya ito inaksyonan ni Ombudsman para iabsuelto kaagad si VP Sara bago siya magretiro. Balikan natin si Congressman Joel Chua. Kong Joel. Pasensya na po, mobile po kasi ako. Ay, opo. So yung pong yung ine-expect po ba talaga ninyo na kikilos o action kaagad ang ombudsman do sa findings ng good government sa kabila ng merong impeachment? Kong Joel. Hello, magandang umaga po. Opo. So yung ine-expect nyo po ba na may action na dapat gawin ng ombudsman do sa inyong isinumiting committee report? Yung ombudsman po kasi copy furnish lang, hindi lamang po siya, lahat po ng mga concerned agency. Opo. Ito po kasi ay meron po kasi tayong charter ang ombudsman at ang nakalagay po sa charter nito na lahat po ng patungkol po sa mga government official na nakikita po na may mga problema ay po pwede po nilang imbestigahan maliban sa mga impeachable officers. Opo. Kaya hindi po namin akala na ito po ay aaksyonan agad-agad. Dahil kung titignan po ninyo, ito po ay June 10, kami po ay inadapt po namin yung committee report sa plenaryo. Natanggap po nung ombudsman nung June 16 yung aming committee report dahil sila po ay copy furnish. Ganon din yung ibang sangay ng gobyerno. Subalit nung June 19 or 3 days thereafter nilang matanggap, nagkaroon na po agad ng preliminary investigation. Kaya kami naman po ay medyo nagulat lang sa bilis ng aksyon ng ombudsman. Pero syempre ito po ay ginagalang namin at sabi nga namin kami ay makikipag-cooperate kung ano man po ang magiging tugon ng ating ombudsman. So ang sabi niyo na nagulat kayo sa mabilis nilang pag-aksyon. So ang ine-expect ninyo ay parang dating copy furnish lang sila, parang FYI lang. Hindi sila dapat kagad na kumilos dahil merong impeachment. Tama po. At saka normally po yan, meron pa po munang fact-finding investigation. Ibig sabihin, magkakala pa po muna sila ng mga ebidensya. Kasi yung kinapi-furnish po namin sa kanila, wala pa po itong attachment ng mga ebidensya Kaya medyo nagulat lang kami. Kasi nung November, kung maaalala po ninyo, may mga pronouncement po ang ating ombudsman, si Ombudsman Martires, na wala siyang nakikita pang pagkakamali ang ating Vice Presidente. Now, with this development, bagamat syempre kami naman ay natutuwa dahil ito'y copy furnish lang, wala pang nakatouch na ebidensya, ito'y inaksyon na nila agad. So baka may nakikita silang basihan itong aming committee report. Kaya nagpalabas ng summon at pinasagot ang kampo ni VP Sara. Tama po, sila ay nare-require na mag-submit ng counter affidavit. Opo. So kami naman, siyempre, ang gusto naman namin sana, makapag-submit din kami ng reply nang sa ganun, may attach po namin yung mga karagdagang ebidensya. Opo, yan. Sige, baka susunod yan, Congressman. Puntahan natin itong impeachment. Kumusta po ang preparation ng mga House prosecutors? Nitong nakaraan ay may decision si Senate President Chis Escudero na i-delay ang trial dahil may mga nabago daw sa komposisyon ng prosecution. Kayo ba'y ang prosecution panel po ba ay tinanong diyan ng impeachment court? Wala pa po, bagamat kami po ay nagsumiti na ng aming reply sa answer po ng ating Vice Presidente nung Biyernes.
So kasi binibigyan po kami ng 5 non-extendable period of 5 days Okay. to answer at to submit our reply. At ito naman po ay aming supposedly Sabado po tatama. Oo. So meron kami hanggang ngayong araw na to, pero ito po ay sinumiti na po namin noong Biyernes. Oho. So nakapag sumitin na kayo, Comply. naka-comply na kayo. Pero yung composition, yung composition po ng prosecution panel, kompleto na po ito, Kong. Sa ngayon, yung pa rin po, yung bilang namin, siguro in the next few days, siguro mababago po to. Oo nga pala dahil may mga prosecutors na, mababawas na. Hindi na ho congressman sa 20th Dalawa po. Congress, dalawa. Opo. So dalawa ang magiging bago. Opo, tama po kayo dyan. Ilan po kayo lahat, Kong Joel? 11 po. Labing Yan po isa. yung nakalagay sa rules. Opo. 11 tapos dalawa yung magiging bago. So, ready na kung sakasakali kung mag-uumpisa ang impeachment kung dito sa pagpasok ng 20th Congress, ready na ang prosecution panel. Kami naman po, tuloy-tuloy lamang po ang aming paghahanda. At ito naman po ay simula't simula pa. Sinasabi po namin na kami naman po ay handa. Pwede po bang simulan ito nang hindi pa nag-o-open ang 20th Congress? Kami po kasi naniniwala na ito po ay isang continuing body. Mhm. At ang Senado, at ito pong impeachment ay hindi naman po ito legislative function ng isang legislator. So, basta't kami po, meron pa naman po kasi mga ibang proseso na nangyayari, kagaya po ng pre-trial. Oo. So, basta't kami po, nandito lang at kami ay sumusunod naman po sa mga alituntunin po ng ating mga mahal na senador judges. Ready po ang prosecution anytime na gustuhin ng impeachment court na simulan. Tama po kayo dyan. Ito may pahabol na talong dito. Si Attorney Lorna Kapunan daw po ay part ng House Prosecution. Si Atty. Kapunan po, from time to time, kagaya po ng ibang mga legal expert, ay tumutulong-tulong, nagbibigay po ng mga insight. Oo. Pero as to the participation niya bilang private, hindi pa po napag-uusapan yun. Ayun. Kasi marami naman po talagang nagbibigay or nagbo-volunteer, nagbibigay ng mga insight nila na hinihingihan po rin namin ng kanilang mga expert opinion. Opo. Kong Joel, salamat po sa update. Magandang umaga. Magandang umaga rin po at mabuhay po kayo. Congressman Joel Chua,